Ngayon sa ating ikapitong simbang gabi, atin pong pagninilayan ang mensaheng palatandaan ng pagtubos at kaligtasan. Mahigit kumulang 2,600 years ago, isang propesiya ang sinulat at ating mababasa mula sa Isaiah chapter 40 verse 3. Ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. At matapos ang mahigit kumulang 300 taon, mula nang ito'y maisulat ni Propeta Isaiah, isa muling propesiya ang nasulat na matatagpuan sa huling aklat ng Lumang Tipan. Mula sa Malakias, chapter 3, verse 1. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. Tumalun po tayo sa chapter 4, verses 1 and 2. Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno. Tutupukin ang mga palalo at masasamang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan. Na tulad ng araw at sinag nito'y magpapagaling sa inyo, lulundag kayo sa tuwa, na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. And verse 5, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Si Propeta Elias ay isang pangunahing propetang Hebreo sa Lumang Tipan. Siya'y kilala sa kanyang matapang na pakikipagtuos sa mga nagpapalaganap ng pagsamba sa Diyos-Diyosang si Baal sa panahong paghahari ni Haring Ahab at Reyna Jezebel sa Israel. Siya'y kilala rin sa pagminister ng mga himala mula sa Panginoon, tulad ng pagmultiply ng harina at langis sa mag-ina sa Serepta at pagbuhay ng patay. Siyang propetang nagpatunay ng pagiging kataas-taasan ni Yahweh sa bundok ng Carmel sa pamamagitan ng pagtawag sa apoy ng Panginoon. Siya'y hindi nakaranas ng kamatayan, bagkus buhay siyang dinala ng ipo-ipo patungo sa langit, saksi ang kanyang alagad na si Eliseo. Mababasa natin mula sa aklat ng unang hari at ikalawang hari ang mga pangyayari sa buhay ni Elijah, who lived 70 to 100 years before Isaiah and about 400 years before Prophet Malachi. Ano ang kinalaman ni Propeta Elias sa tinig na sumisigaw sa ilang? Ang pangalang Elias, Elijah, and in Hebrew, Eliyahu, means Yahweh is my God. Si Yahweh ang aking Diyos. Sa unang hari, chapter 18, verse 37, sinabi ni Elias, pakinggan po ninyo ako, Yahweh. Ano ang kinalaman ni Propeta Elias sa tinig na sumisigaw sa ilang? Ang pangalang Elias, Elijah, o sa Hebrew, Eliyahu, means Yahweh is my God. Si Yahweh ang aking Diyos. Sa aklat ng unang hari, chapter 18, verse 37, sinabi ni Elias, pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Ang pangunahing layunin ng buhay at ministeryo ni Propeta Elias ay ibalik ang Israel sa pagkilala, pagsamba, at paglingkod sa tunay at nag-iisang Diyos. Sa verse 21 ng kaparehong aklat sinabi, lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. Ito rin ang pangunahing layunin ng tinig na sumisigaw sa ilang. Sa Lucas chapter 1 verse 17, mauuna siya sa Panginoon na taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagsunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ihahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.
Ano ang kinalaman ng tinig na sumisigaw sa ilang sa sanggol na pinangalanang Juan? Sagutin natin ang tanong na ito straight from Jesus' words sa Mateo chapter 11 verse 9. Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Verse 10, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. And verse 14, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Pwede namang sa puntong ito ay tapusin ko na ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Ang palatandaan ng pagtubos at kaligtasan, ito'y si Juan na tagapagbautismo. Pero ang gabing ito, kaisa ng kabuang mensahe ng Kapaskuhan ay higit na nilaan ng Panginoon sa ating mga mahal sa buhay, mga miyembro ng ating pamilya at mga kaibigan na patuloy na inaabot ng ating Panginoon na sila man maranasan din ang kaligayahan, ang kapayapaan at buhay na puno ng pag-asa na dulot ng pagtubos at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Sa ating teksto ngayong ikapitong simbang gabi na binasa at ating napakinggan mula kay kapatid na Dalia Forneste, ito ay tumutukoy sa mga kaganapan ng pagsilang kay Juan na naging mas kilala bilang Juan na tagapagbautismo. Sa nalalabing ilang minuto, itanong po natin sa ating mga sarili, ano ang palatandaan ng pagtubos at kaligtasan na naganap sa kapanganakan ni Juan ang ninanais ko sa aking buhay? Una, mula sa verses 57 to 58 at 63 to 64. Himala at pagpapala. Miracle and blessing. Maraming bagay sa pangyayari sa buhay na tinuturing nating resulta ng ating gawa, tulad ng kapag may tinanim, may aanihin. Mag-aral ng mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho at maayos na kinabukasan. Mag-asawa ka na para magkaanak. Sounds good and beneficial, pero maraming tulad ng mga ito, hindi natin dapat pinanghahawakan. Merong hindi umaani matapos magtanim. Merong unemployed kahit na nakapagtapos. Merong childless couples tulad ni Zacarias at Elizabeth. Nilipasan na ng panahon at hindi nagkaanak. Hindi ko sinasabing lumapit at manampalataya tayo sa Panginoon para lahat ng desires ng puso natin ay matanggap natin. Hindi ang pagkakaroon ng lahat ng gusto natin ang sukatan ng pagiging blessed o pinagpala. Sabi ng isang interpretation ng John chapter 14 verse 8, if God is all you have all you need. Bilang mananampalataya, maging ang kawalan ng ating inaasahan ay hindi natin itinuturing na katapusan. Our God is good, and He is the good Father. Sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 11 verse 13, kayong ang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama sa langit. Walang masamang naising makapag-asawa. Ninais ko yon sa buhay ko. Hindi ko na pahahabain, pero sa kaalaman ng mga bagong kasama natin na nakikinig ngayong gabi, I have 2 sons, Crysen Consina and Elijah Camargo. Muntik pa silang maging 3, na iba rin ang apelido. But God stepped in. Being a single mom to Crysen and Elijah, and the ministries I have in school and with Taytay UMC, are all God's fulfillment of my desire for self-worth. This may be not the kind of miracle like those mentioned about Elijah, pero sa pamilya ko,
sa mga kaibigang nanalangin para sa akin. Simply coming back home is a miracle. Makapagsalita ang pipi, makakita ang bulag, mabuhay ang patay. Ito lamang gabing ito ay dalangin at pinanghahawakan nating may himalang makadinig, ang dati hindi. Ikaw kapatid, marahil ang himala sa gabing ito. Pangalawa, mula sa verses 59 to 63, pagbabago. Hindi mula sa mag-asawa ang pangalang ibinigay nila sa kanilang anak. Sinabi ng anghel kay Zacarias sa Lucas chapter 1 verse 13, Juan ang ipangalan mo sa kanya. Kung nanonood po kayo ng serye na The Chosen, makikita po ninyo yung animated visuals nila sa pasimula ng palabas, nagpapakita ng mga isda. Malalaman natin ang isdang buhay sa kalagitnaan ng mga isdang patay. Dahil ang mga patay na isda ay mistulang lumalangoy, subalit ang totoo, inaanod lamang sila kung saan patungo ang agos ng tubig. Subalit ang mga isdang buhay ay nakapag-iiba, nakapagbabago ng kanilang direksyon. Ang Panginoon, Subalit ang mga isdang buhay ay nakapag-iiba, nakapagbabago ng kanilang direksyon. Ang mga nakatagpo ng buhay sa Panginoong Hesus ay malayang makakasunod sa kalooban ng Panginoon na iba sa dinidikta ng mundo at maging iba't ibang relihiyon. Ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus ay hindi relihiyon, kundi personal na relasyon na kusa nating hahangaring sumunod. Patuloy lamang nating maranasan ang kanyang presensya. Kapatid, sakaling bago ka pa lamang na nakadinig, no pressure. Sobrang gracious ng ating Panginoon. Noong tinawag niya ang kanyang mga disipulo, hindi sinabi ni Jesus, tigilan mo yung ginagawa mo. But rather, in Matthew chapter 4 verse 19, sinabi ni Jesus, Come, follow me. Hindi mula sa ating mga sariling kakayahan ang pagbabago. Ito'y bunga lamang ng pagkilos ng banal na Espiritu mula nang tayo tumugon sa imbitasyon ng Panginoong Jesus to come and follow Him. At pangatlo, mula sa verses 65 and 66, layunin ng buhay. Sabi ng isang komentaryo, ang pinaka nakakalungkot na trahedya ng buhay ay yung mabuhay ka ng walang layunin. Isipin natin mga kapatid, ano man ang katayuan, edad, nasaan man tayo sa buhay natin ngayon, para saan ang lahat ng ginagawa natin? Imagine, itong mga saksi na nagsalita, magiging ano kaya ang batang ito? Samantala, ang nasaksihan pa lang nila ay ang panunumbalik ng kakayahang makapagsalita ni Zacarias. At big deal sa kanila na Juan ang pangalan ng bata. Paano pa kaya kung re-reviewin nila ang Old Testament at malaman nila na ang sanggol na ito ang katuparan ng Isaiah chapter 40 verse 3 at Malakay chapter 3 verses 1 to 5. Ang bata na ito na taglay ang espiritu ni Elias, ang hinihintay na palatandaan ng pagtubos at kaligtasan, may humigit kumulang 400 years ang nakaraan. Kapatid, bukas kaya, may halaga ba saan man tayo naging abala nitong maghapon? Meron sa ating naging abala sa pag-aaral, sa trabaho, pagmi-minister, paglilingkod. Sabi sa unang aklat ng Juan, chapter 2, verse 17, ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ngayon nga'y 2,000 years na ang lumipas, subalit patuloy na umaabot ang layunin ng buhay ni Juan.
Ipinahayag niya ang mensaheng paghahanda ng tuwid na daan para sa Panginoong Hesus, na ating manunubos at tagapagligtas. Maging ang kanyang naging buhay hanggang kamatayan ay salamin ng tapat na pananampalataya. Nawa, tulad ni Juan, maging instrument tayo ng paglapit ng ating kapwa sa Panginoon. Bilang pagtatapos, kapatid, naganap na ang pagtubos at pagligtas. May palatandaan ka pa bang hinihintay? Huwag na natin pagtrabahuhan ang pagpapala. Huwag tayo maghintay sa himala at pagbabago. Ikaw mismo ang himala. Ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, ang pagbabago tungo sa dakilang layunin niya para sa buhay mo. Pagpapala ang makapamuhay tayong taglay ang kapayapaang dulot ng katiyakang ipinaghanda ni Juan at ng lahat ng nagsilbing mga Juan sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Nagagalak ang aming mga puso, O Diyos, sa aming pagkakarinig ng inyong mabuting balita na kung paanong isinakatuparan po ninyo ang pagdating ng tagapaghanda ng daan ng Panginoon, ang naging buhay at ministeryo ni Juan Bautista. Salamat po at dininig niyo ang panalangin ng kanyang mga magulang ni Zacarias at Elizabeth. At sila'y pinagkalooban niyo ng anak na si Juan. Isang napakalaking himala at pagpapala ang pagdating niya sa kanilang buhay. Binawi niyo ang kahihiyan sa buhay ng mag-asawa. Nagpahayag kayo, Panginoon, na walang imposible sa inyo. At binigyan katuparan ninyo ang inyong layunin ng pagliligtas sa sangkatauhan, ng pagbabagong buhay sa mga suwail at tumalikod sa inyo, O Diyos, upang lahat ay mapanumbalik at makakilala sa Panginoon. Salamat po sa katotohanan ng mga salita niyong nagbabago ng buhay namin ito. Sa aming paglapit, sa aming pagsisisi, at panunumbalik sa iyo, O Diyos. Purihin ka. Tulad din ng pagkamangha ng mga tao, ano kaya ang mangyayari sa batang ito? Ngunit dahil nandoon at kasama kanya, Panginoon, mayroong maganda kang layunin sa buhay ni Juan Bautista bilang tagapaghanda ng bayan ng Panginoon. Ganon din ang aming magiging karanasan sa iyo. Kapag kami sumunod sa iyo, Panginoon, makikita namin ang layunin ng aming buhay sa mundong ibabaw na ito. Purihin ka sa mga katotohanan ito na pinaparanas mo sa amin hanggang ngayon, hindi lamang nung panahon sa buhay ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth at ng kanilang tinanggap na pagpapala ng anak na si Juan. Samahan niyo kami sa aming paglakad, sa inyong layunin, sa inyong misyon sa buhay na ito, upang maibahagi din namin, Panginoon,
ang inyong pagpapala, ang inyong himala, ang inyong pagbabago, at ang inyong dakilang layunin sa buhay ng bawat taong nakakilala at sumusunod sa inyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen.